Morning guys, we are heading now to our next tour. I'll show you the chain bridge. Today we are going to a tour in Buda Castle. Malamig pa rin, sobrang lamig. Lalaki tayo ngayon sa gilid ng bridge. Nag-quick coffee lang ako and sandwich sa coffee shop. And then, chinek ko sa Google Map kung paano pumunta dito. Doon sa destination ko. Sabi ng Google Map, pag magtitik ako ng bus, 11 minutes. Kapag mag-walk ako, 11 minutes din. Kasi dire-diretso lang pag mag-walk ako. Pinili ko, mag-walk ako. Ngayon ko lang napagtanto, mabundok nga, di ba, itong Buda. Ang mga lalakarin ko pala, puro hagdanan pataas. Pagod na ako. Kanina pa ako kita-akit ng hagdanan. Tapos pa-hill pa to, so lulusong ka talaga. Tapos ito yung hagdanan na naman naakyatin ko. Yan. Akit na naman ako dyan. Ay, nako. Tsaka pa. Sana last na hagdanan na to, pero malayo-layo pa eh. Nakapagod. May isang babae kanina. May dala-dala pa siyang more than 10 kilos na luggage yata. Buti na lang pababa. As expected, meron na namang hagdanan. Pero natataka ako, dito ko pinapadiretso ni Google Map. Pero may building dito. Saan kaya ako tatagos dito? Check natin. Guess what? Another hagdanan na naman. Oh my God. Mukhang may lagusan dyan, palabas. Walang katapos ang hagdanan. Sakitan ng binti ko. Ano kaya tong... Hindi naman ito mukhang palasyo. Let's see. Ito. Ayun. Palabas. Wow, ang ganda. Daanan pala siya. Yan ako galing. Ito pala ay Church of the Assumption. Church of the Assumption of the Buda Castle. So, originally, this was built as on a Romanesque style church on the year 1050 na tayo. And then, on the second half of the 14th century, Gothic style naman siya. Ayun. Tapos, the last two king of Hungary was crowned here. So, napaka-importante itong church na to. This is a Catholic church. And then, itong nasa paligid ko, ito yung Holy Trinity Square nila. Maganda. So, pag titingin ka doon sa kabila, dyan, kitang-kita mo yung matatanaw mo ang Pesh area. Yeah, kasi nandito tayo sa Buda area. Yun lang. Tingnan natin mamaya kung anong tour. Pero alam ko pupunta tayo ng castle ng Buda Castle. So, let's see. Okay guys, nakita niyo naman yung simbahan sa loob. Sobrang ganda. Tinatawag din pala yung itong simbahan na to ng Matthias Church. Now we're going to another building. So let's see kung anong meron doon. Alam niyo mo pagpasok ko dun sa simbahan sa Matthias building na yan, mapapawaw ka talaga. Kasi parang from liwanag, biglang ang dilim sa loob. Pero sobrang holy sa loob.
Hello guys, natapos din yung tour natin. Halos inikot natin yung Buddha Castle. Ang Buddha Castle pala hindi lang siya castle mismo. Yung buong district na nakapalibot is the Buddha Castle. And this is the Buddha area. That's the Buddha area. Hello guys, handito tayo sa loob ngayon ng isang basilika. We are inside of St. Stephen Basilica here in Budapest. Napaka-grande ng kanilang simbahan. I don't know if you can see from here. Patron saint nila dito is obvious, si St. Stephen. Si St. Stephen is the last Grand Prince of the Hungarian, and siya ang kauna-unahang first king of Hungary. Kinoronahan siya noong December 25, 1000 or January 1, 1001. Yun. Naging saint siya dahil he converted Hungarian into Christian, to become Christian, because before that mga pagan sila dito eh. According to the story, once he put his right hand sa shoulder ng pagan, that person will automatically be converted into Christian. So nako-convert agad. Together with his son, the prince, they were both canonized by Pope. I forgot who's that Pope. Ayun. And then, nung namatay na siya, nung chinek yung kanyang bangkay, nakita nila na yung right hand ni St. Stephen ay hindi naaagnas, still intact. At ang kanyang kamay ay andito. Pakita ko sa inyo. Nandito. Kailangan ko nakalapit kasi maraming mga tao. Pero let's see. Check natin. Yun yung kamay niya. So, when he became saint, naging popular siya sa buong Hungary at mga karating bansa. Hello guys! Past 4 o'clock na. I just had my coffee again. Ayun, habang naglalakad ako, palakad-lakad lang, pinapatay ko lang yung oras. Habang naglalakad ako, may nakatingin sa aking babae. Family sila eh. Nung titingnan ko siya, Asian, di ko alam kung Pinoy, Malaysian, or Thai. Biglang pagkasalubong namin, bigla ba namang sabi ko, Pilipino? bigla ako natawa. Ay, opo, Pilipino po. Ayun. Tapos kasama niya yung husband niya na foreigner sa anak niya. Tapos biglang tanong niya sa akin, Uy, saan magandang masuggest mo na magandang puntahan dito? Tapos ako, napatigil ako. Bigla ko siyang tinanong, bakasyonista po ba kayo dito? Sabi niya, oo. Ay, naku po, pareho lang po tayo bakasyonista dito. Pero ayun, nagtanong pa rin kung saan na daw yung magaganda na puntahan ko. Suggest ako kung saan may mga magaganda. Ayun lang, natawa lang ako. Sobrang bigla ba naman sumigaw? Bigla ba naman sumigaw si nanay? Pilipino? Ayun. Anyway, ganda dito.
Ayun. Magbabat off na rin tong camera ko. 4% na lang. Oh yeah, 4% na lang. So, see you tomorrow na lang. Tomorrow, wala naman ako itinerary kasi wala akong booking ng kung saan ako pupunta. Plano ko pumunta sa thermal bath kasi as you all know, Hungary has 100 plus thermal bath. Ano siya, talagang natural na thermal bath, galing talaga sa ilalim. And then, merong 9 medicinal thermal bath. Medicinal ba tawag nila doon? Basta yun. 27 euros, malayo-layo dito sa Budapest. Pero check ko kung makakapag-book pa ako for tomorrow. Kasi sobrang daming mga tourist na pumupunta doon. Kasi nga, thermal bath siya. Kaya lang kasi kung pupunta ako doon, ano siya, may indoor saka outdoor. Yung outdoor, yun yung napakalaking pool na makikita mo talaga umuusok yung pool. Kaya lang kasi, syempre, naka-swimming attire ka dapat. Wala naman akong dalang shorts. Tsaka, kung bibili ko ng shorts ngayon, lalabas ka naka-short sa pool outside. Pucha, ngayon nga lang 2 degrees na eh. Paano ako maglalakad ng 2 degrees na naka-shorts lang sa labas? Pero may indoor din naman. Pero kasi maganda yung labas eh. Iniisip ko. Ayun nga lang, nanginginig na ako eh. Mali yung dala kong coat. Ang nipis ng coat na dala ko, hindi siya wool jacket, wool. Kaya kanina pa ako nangangatog habang naglalakad. O siya, sige na. See you tomorrow na lang. Balitaan ko kayo kung tuloy ako sa thermal bath. Bye-bye!